Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago sa kaluma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga ka-viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So, meron tayong konting isi-share. Ito'y napaka-importante nito, lalo na sa mga viewer natin, na mga gumagamit ng mga nabibili nilang amplifier. At yung mga nabibili nilang amplifier ng mga bago, ay meron siyang DC offset or merong DC voltage doon sa output ng amplifier, na isa sa mga dahilan kung bakit nasusunog yung mga speakers natin. So ito yung isa sa mga pinaka mabisa at pinaka madaling paraan, Pero ang pinaka the best para talaga diyan, ang pinaka best pa rin diyan ay papatingnan natin sa mga technician para makita kung ano nga talaga yung problema. Bakit nagkakaroon? So kapag nilakasan mo yung mga ganitong problema, kapag nilakasan mo yung amplifier natin, hindi mo mahalata na meron siyang DC offset na lumalabas. Dito mo na lang ito mababantayan kung halimbawa makikinig ka ng music ng gabi, madaling araw, yung tahimik na yung paligid natin, tapos gusto mo makinig ng nasa mahinang volume lang at yung mellow yung tunog, dito mo mafe-feel na bakit may ugong. Okay, so maganda naman yung signal source na ginagamit mo, yung cable na nakakonekta ay magagandang klase, pero bakit may ugong? Okay? So ito ngayon yung isi-share ko sa inyo kung paano natin i-eliminate yun. So yung kapag malala na yung DC offset na lumalabas, syempre hindi natutunog yun dahil hindi na magti-trigger yung relay nun, lalo na sa mga amplifier na matataas na yung wattage. So ang mga dahilan kapag mga matataas na yung output voltage na DC ay minsan kapag split power supply yung ginagamit, minsan yung negative at positive ay hindi balance, hindi magkakatugma. Isa yan sa mga dahilan. Tapos yung tinatawag na yung pag-collapse ng mga device, pag-collapse ng active components, yung tinatawag na driver tsaka output transistor. Minsan nagkakaroon ng mga leaks, okay? Shorted. So isa yan sa mga dahilan. Tapos yung misalignment or failure ng ng mga bias circuit. So wala sa tama din, hindi rin siya tumatama. So isa din yan sa mga dahilan. Tapos yung feedback network. Okay? So sa mga ganitong problema, kung baguhan ka, medyo malilito ka at hindi mo alam kung saan ba yung sinasabi natin ng mga circuit, saan ba natin to ilulukit at paano natin to troubleshoot. Okay? So sa mga ganong problema, kailangan mo na talagang dalhin sa technician yan para sa mga user, dalhin sa mga technician para matingnan. Pero kapag dito sa ituturo natin ngayon na manageable naman yung DCO at normal naman yung tunog ng mga speakers natin gamit yung ating amplifier, ay pwedeng ang problema niyan ay nasa preamp section. So merong dalawang DC offset sa preamp section natin na nasa operational amplifier. Yung tinatawag na input DC offset tsaka yung output DC offset. Kung wala sa tama yan, syempre abnormal yung signal na papasok doon sa amplifier. Okay? Tapos yung i-amplify nung amplifier natin na signal abnormal din yung labas. Okay, so ito na ngayon, paano natin ano yung gagawin natin? Paano natin tanggalin yung DCO na dito? Meron tayo ditong gumawa tayo ng content gumawa tayo ng material na merong kunting DC offset. So isa sa mga diyan, paano mo ma-identify kung normal yung amplifier mo kapag hinipo mo yung cone ng speaker natin. Kapag hinipo mo yung cone at wala kang unusual vibration na nafe-feel dito, ibig sabihin okay yung amplifier natin. Pero kapag meron, sukatin mo na. Baka merong DC voltage na lumalabas. Kaya meron kang naririnig na kunting hum or ugong.
So, turn on natin, ano? Pakinggan nyo ng maigi. Tingnan nyo, pakinggan nyo. Diba? Walang kaproblema-problema, malinaw tumunog. So, hindi ka mag-aakala na yung amplifier mo ay mayroong sira. So, okay yan. So, paano na makapagsinukat natin dito yan? Ayan, oh. Tingnan nyo ng maigi, ha. Ayan. Di ba? Kitang-kita. Mayroong 2.5 volts DC. Dapat wala yan. Normal lang yan kung nasa mga 0.5. Pero kapag ganong kataas na 2.5, kapag maliit yung driver ng ginagamit natin, sisibakin yan. Okay? Ayan. So, magtataka ka na lang na kahit na hindi tumutunog yung speaker mo, kaya mahinang-mahina yung sounds, nag-iinit yung speaker natin. Yung pala, may DC voltage na pumapasok. So, paano natin tatanggalin yan? So, napakasimple lang. So, una, ganyan, hanapin natin yung polarity niya. So, ito yung positive. Ayan, o. Positive dito. So, tatanggalin natin to. Ayan. Ayan. Dahil ito yung positive, maglagay tayo ngayon ng ano, tinatawag na blocking capacitor. Okay? So, siguraduhin lang natin na yung gagamitin natin na blocking capacitor ay mataas yung capacitance value, at least 2,200 pataas. Okay? So, positive to, ikakabit natin dito sa positive terminal ng capacitor. So, siguraduhin natin na huwag mababaliktad, ano? Dahil siyempre may polarity siya, kapag nabaliktad, pwedeng sisibakin yung capacitor natin. Tapos, tap natin siya dito. Okay, nandyan na. Diba? Nakatap na. Tapos, patunugin natin. Here to recruit some junior investigators. I'm not talking about investigating your parents. Although if your daddy got no job and wearing a $20,000 Rolex, give us a call. Okay, so walang pagbabago. Yung kanyang low, mid, high ay normal siya. So, walang nawala. Ayan, tapos sukatin natin kung nandyan pa ba yung kanyang DC offset. Okay. So, ito yung positive dito natin, di ba, kanina? Ayan. Kita nyo, 0 na siya. Ayan. Yung kanyang DC offset ay dito. Nabablock ng blocking capacitor natin. Ayan, oh. 3.1 volts. Okay? So, normal na yung ano natin. Safe na yung speaker natin. Hindi na yan magbabaga, hindi na yan mag-iinit, at wala ka nang maririnig na ugong dahil wala nang DC voltage na pumapasok dito. Ayan. Could you at least take it off that shaking suit? First of all, it's an eagle suit. And unfortunately, I had no choice. The zipper melted. What's wrong with you anyway? Ryan and the guys saw you. Diba? Normal na yung kanyang tunog, pero wala na yung hum na dati nandiyan dyan. Okay, so hanggang dito na lang siguro tayo. Sana'y makakatulong to. So maraming salamat. God bless at bye-bye.